Walang take two ang buhay, kaya ingatan at laging gawing makulay. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ang gagawa natin ng reaction, bibigyan ng komento, opinion ay ang balitang Viva Max, interesadong kunin si Chloe San Jose. At ito po ay galing sa channel ni Ibang Klaseng Balita. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. At pakibisita din po ang ating bagong channel, ang Tagabanat TV. Reaction video po ito ng political issue. Kaya naman wag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa ating channel mga boss. Chloe San Jose interesadong kunin ng Viva Max. Panoorin at pakinggan ang buong detalye. Usap-usapan nga ngayon sa mundo ng social media na balak di umano kunin ng Viva Max ang content creator at GF ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose dahil sa kakaiba nitong alindog. Matatanda ang naghahanap sila ng pwedeng ikapareha kay Marc Anthony Fernandez matapos mag-viral ang di umano'y sex video neto. Matatanda ang may lumabas nga din na balita na ready na di umano si Marc Anthony Fernandez na makapareha itong si Chloe San Jose. At alam naman ng karamihan kung gaano kadering gumawa ng isang pelikula ang Viva Max. Ang tanong dito ay kung handa ba si Chloe San Jose na pagpiestahan ang kanyang katawan at kung sumasang-ayon ba o payag ba dito si Carlos Yulo na mabilad ang katawan ng kanyang GF sa pinilaang tao. Marami naman ang nagsasabi na handang-handa na itong si Chloe San Jose dahil sa mapangahas nitong pagpo-post ng kanyang sexing picture at video sa kanyang social media. Kaya tuloy marami ang naniniwala na handa ng sumabak ang dalaga sa Viva Max kung magkakasundo sila kung magkano ang ibabayad sa kanya. At maganda rin itong pagkakataon sa dalaga para mas lalo pang makilala at gumawa ng sarili niyang pangalan. At hindi lang basta-basta nakikisabit sa kasikatan nito Gold Olympic champion na si Carlos Yulo. Magkakaroon siya ng pagkakataon na patunayan yung kanyang sarili na kaya niya ring sumikat at makilala, hindi lamang sa kontrobersiyang bumabalot ngayon sa dalaga dahil lahat na ng mga taong nakakilala sa kanya ay masama ang tingin sa dalaga. Sa pagpasok nga daw di umano ni Chloe San Jose sa Viva Max ay magkakaroon din siya ng pagkakataong mapatunayan na hindi pera ang habol niya kay Carlos Yulo. At dito ngay mapapatunayan niya na kahit wala si Carlos Yulo ay mayroon siyang sariling income na kaya niya tustusan ang kanyang mga pangangailangan at duho sa buhay. Ang tanong na lang ngayon, papayagan ba siya ng kanyang boyfriend na si Carlos Yulo? At handa na ba talaga si Chloe San Jose na maging sexy actress sa Viva Max? Kayo mga boss, ano masasabi niyo sa balitang ito? Opinion ko po rito mga tagapanood, bahala po siya sa buhay niya, malaki na po siya. Pero kidding aside mga tagapanood, no, maganda nga itong pagkakataon sa kanya para ipakita niya, patunayan niya na talagang may sarili siyang income at hindi po siya umaasa lang sa pera ni Carlos Yulo. At pagkakataon din po to, gaya ng sinabi ni Ibang Klaseng Balita, pagkakataon to kay Chloe San Jose na magkaroon siya ng sariling pangalan niya. Hindi po ba natatatak na sa kanya lang at hindi yung pangalan dahil lang nakakabit siya sa pangalang Carlos Yulo dahil sa pagiging gold digger niya di umano, di ba? Ito'y mga tagapanood, bagong pintuan na bubukas para sa kanya. Yun nga lang talaga, may katanungan po doon. Yung si Kaloy ba ay payag? Kasi pagdating kay Chloe San Jose, tingin ko kung yung bayad, yung sakto naman at malaki naman, di ba? Why not? Para sa kanya, guyan. Kaysa naman dun sa sasahurin niya sa pagbablog niya, 'di ba? Iba po yung sahod sa Viva Max. Siguro mas malaki po doon mga tagapanood, dagdag pa diyan. Kapag nakita nila yung galing mo sa pag-arte, baka sunod-sunod yung proyektong maibigay sa kanya at maging tinagurian siyang Viva Max Queen. Oh, 'di ba mga tagapanood? Yun nga lang kung may manunood ba? Yun ang tanong diyan. Pero sigurado naman
Meron kasi meron mga parokyano naman yung mga ano na yan, mga Viva Max na yan. O, ako, hindi ako nanonood dyan mga tagapanood dahil unang-una wala po tayong perang pambayad dyan, pang subscribe sa ano na yan, sa platform na yan. Dito lang po tayo sa YouTube lang tayo mga tagapanood at Facebook lang. So yun lang po mga tagapanood, may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.